Tabang Ilonggo. Please subscribe. Magandang araw po sa lahat nating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. So ito po, may isi-share na naman ako sa inyong lahat mga kababayan. Isa sa naging pahayag po ng isa sa mga retired general, mga kababayan, ano? Isa sa mga retired general nagpahayag tungkol doon sa pahayag ni Duterte na hinihikayat ang militar na kodita, mga kababayan. So sinabi kasi ni Duterte, hinihikayat yung mga militar na magkodita laban sa gobyerno ngayon kay PBBM, mga kababayan. Ang tanong doon, bakit hinihikayat nila na magkodita ang mga military? Yung ating AFP ay sinumpaan tungkulin ay para maglingkod sa bayan. Yan ang sinumpaan tungkulin ng ating mga kapulisan, military, Armed Forces of the Philippines. 'Di ba? Yan ang kanilang sinumpaan tungkulin para maglingkod sa bayan. Hindi para sa isang tao lang. 'Di ba nga sabi ng Pangulo, huwag kayo magpadala sa mga politika. Focus kayo kung ano man ang sinumpaan tungkulin nyo. Yan ang sinabi ng Pangulo. Tulad niya, kahit anong kaliwat kanan na batikos, paninira, ni VP Sara, kung ano na lang pagbabanta. Pero, focus siya sa kanyang trabaho bilang presidente. Yan talaga ang tunay na naglilingkod sa bayan. Hindi yung puro kuda, puro papreskon, puro salita. Now, para makakuha ng simpatya sa taong bayan. Yun naman yun mga kababayan. Para makakuha sila ng simpatya sa taong bayan. Ito naman, mga uto-uto na mga kababayan natin na nagpapadala sa kanilang mga salita, mga kababayan, sa kanilang pagmumura. Natutuwa pa itong mga didilis ito kapag nagmumura itong mga amo nila. Nasisihan sila, mga kababayan. Pero alam nyo mga kababayan hindi ko lubos maisip dito sa mga kababayan natin na ganun na ang pananalita ng BP natin sa Pangulo natin at pagbabanta. Meron pa rin talaga mga kababayan natin, hindi natin alam kung ano ba talagang mag-isip nito Diyan lang may isip nyo Kung nag-iisip talaga kayo Kung nag-iisip kayo, biruin nyo, kung ang Pangulo nga kayang murahin, kayang pagbantaan, paano na lang kaya tayong mga normal na Pilipino? Ano na lang kaya ang tingin sa atin? Yun lang yan simpleng pag-iisip lang. Madidilis, tama? Diba? So ito, dito muna tayo. Isa sa naging pahayag sa isa sa mga general, retired general, mga kababayan, sa naging pahayag ni Duterte. Eto, pakinggan nyo. Pinapagulo na lang nila ang bayan. Ini-intense mo ang military. Nananahimik yan, mga yan. Kapag sinabing constitutional mandate, ang susundin yan is the commander-in-chief. So, ibig sabihin, ang susundin ay ang Commander-in-Chief, si PBBM, ang Pangulo ng Pilipinas. Kaya huwag kayong umasa na susunod sa inyo ang mga kapulisan at ang ating military. Dahil susunod yan sa Commander-in-Chief at lalong-lalo na sa kanilang sinumpaan tungkulin. Kung kayo hindi yung sinunod ang batas, ngayon po ay sinusunod na at may batas na ngayon sa panahon ni PBBM. Tama? Yun. Kasi ang hindi nyo ginawa. Diba? Tapos ngayon, mamanduan mo ang ating mga military na magkodita. Wow. Di wow. No? So, tuloy natin. Kung gusto mong sundan ka, magpresidente ka ulit. The military is thinking military. Hindi naman kami puro
Ob doon. Sabi ni retired AFP Chief General Dionisio Santiago. Narinig nyo? Narinig nyo yung sinabi ni General Santiago? Hindi sila ob doon para sundin kayo. Bakit kasi nagla-rally kasi sila dyan sa EDSA? Yung sinasabi nga ay full power mga kababayan. Full talaga kasi alam niyo kung bakit. Walang tao. Binayaran na nga, wala pa rin tao. Talagang full power 'yon, mga kababayan. Ngayon, mga kababayan, alam nyo ba, sinisipat si PBBM. Dahil daw kay PBBM, hindi daw sila dumami dyan. Ay, akala ko ba 32 million kayo nasusugod dyan? Sinabi pa nga ng kalbong sino to, Banitiros ba yun? Sinabi pa ng kalbo na 8 millions daw susugod sa Malacanang. Asa na yun? Ano yun? Drawing? Langgam? Ulan? Baka ulan. 8 millions na ulan. Maniniwala ko. Nandun sa EDSA. Diba? Alam nyo mga kababayan, sa lahat nating mga kababayan, ang dali lang Bakit sila ba nandyan? Punot dulo yan, confidential fund, di ba? Hindi nila mapapaliwanag yung confidential fund. Yan na naman yan, ang punot dulo Tapos, si PBBM na nagtatrabaho, ginagawa ang tungkulin sa bayan, si BBM naman ngayon ang pinagbubuntungan nila at sinisisi sa nangyayari sa kanila. Bakit? Ang tanong natin doon, sino ba talaga ang gumastos niyan? Bakit si PBBM ang nasisisi dyan? Yun ang tanong dyan, mga kababayan. Bakit si PBBM ang sisisihin nyo? Kayo ang gumastos niyan. Ipaliwanag nyo sa taong bayan. Hindi naman kayo sinisiraan ni PBBM. Kung sa impeachment naman, kahit pinagbantaan nyo na nga si PBBM, kung ano-ano na lang pinagsasabi nyo, pero hinarang niya pa rin. Humingi pa rin siya ng please, wag nang ipa-impeach si VP Sara Duterte sa Kongreso o Senado. Kasi abala yan sa trabaho nilang mga nasa gobyerno. Tama din naman mga kababayan. Sabi nga ni PBBM, hindi naman importante ang BP. Ang importante kasi sa kanya, ang taong bayan, ang Pilipinas. Ang importante kay PBBM. Wala na kasi sa kanya ang politiko. Gusto niya talaga maglingkod na lang sa bayan. To protect the Filipino. Protektahan ang mga mamamayang Pilipino. Tulungan ang ating mga magsasaka. Tulad ng pagbibigay ng mga titulo ng lupa. Isa yan sa mga talagang gusto ni BBM gawin at nangyayari na ngayon para siyempre mga kababayan, no? Matulungan ng ating mga magsasaka. Kasi mga kababayan, ilang administrasyon na nagdaan, hindi man lang nagawang tulungan itong ating mga magsasaka. Kaya ituloy, walang suporta na nanggagaling sa gobyerno. Yung palayan ng mga magsasaka natin na ibebenta na lang kasi walang suporta na nanggagaling sa gobyerno. Pero ngayon mga kababayan, dahil sa ginagawa ng gobyerno ngayon ni PBBM, no, marami na magsasakaan nagtatanim. 'Di ba? Meron niya tayo nabalitaan, 'di ba? Na dumubli ang kita nila sa kanilang palayan mula nung maupo na si PBBM, 'di ba? Kano ba yung kalaking tulong sa kanila? So yun lang po mga kababayan. Ano na lang sa mga kababayan natin, tingnan na lang natin kung ano ang magandang nagagawa sa bansa. Huwag lang puro paninira ang nagagawa natin. Huwag puro sa fake news kayo nanonood. Huwag doon sa puro paninira na lang ginagawa nila kay PBBM. Pati pananalita, pati yung galaw, bawat kain ni PBBM ata. Pati ata pagkain ni PBBM, pati pag CR siguro kung nakukuhaan ng video yan. Bibidyoan ng mga na yan. Diba? Ganyan naman yan yun na lang talaga yung pambato nila Kasi, biruin nyo mga kababayan sa lagi nilang sinasabi, corruption, drug addict, nagpupulburon,
Mga kababayan, puro bunganga lang, wala man lang inilabas na ebidensya. Tsaka kung talagang adik yan si PBBM, magpakita ka nga, magsalita ka nga kung merong minura at sinaktan yan. Kasi alam ko yung adik, ang laman ng utak ng adik, alam niyo kung bakit? Masasamang salita at laging nagmumura at laging nagsisigaw. Sino ba ang laging nagmumura at laging nagsisigaw? Mga kababayan, wala akong sinabi pangalan, kayo na mo musga. So ito naman mga kababayan, meron lang akong i-share sa inyo na isa sa mga dating supporters o vloggers ni Duterte na bumaliktad, mga kababayan. Andun yan sa may unang EDSA nila, nandun sila sa EDSA. Andun pa ata nun si Harry Roque. Andun yan dati sa EDSA, mga kababayan, pero ngayon wala na, bumaliktad na. So itong isang vlogger nila na si Pibels Talakira, mga kababayan, nakita ko rin yan nung nakalive yan sa EDSA. Ayan makita niyo yung post niya. Ito babasahin ko lang Noon ka pa kasabwat sa pagpaparesign kay PBBM Inday Sara Duterte nung kasagsagan ng rally ng EOGC. Yung mga tarpulin na BBM resign, galing yun, di ba, sa'yo. May lumapit sa akin na mga lalaki. Tinanong ako, saan daw ikakabit yung mga tarpulin? Nakita ko yung mga tarpulin nakalagay BBM resign. Sabi ko, saan po galing yan? Sinabi nila, kay BP Sara. Ayan. Post ni yan sa Talakira, mga kababayan. Post niya to Napakita ko lang sa inyo, mga details. So, hindi ko na nakikita dyan sa EDSA So, ibig sabihin, bumaliktad na talaga to, mga kababayan. Ito pa, halata naman na gusto ni Sara palitan na si BBM para safe ang kanyang pamilya. So, wala. Ano na yan Ayun mga yan ng mga kababayan natin Reaction niya ng mga kababayan natin. Sinishare ko lang sa inyo. Ay mga didiles, 'di ba? Ayan siya na mismo nagsabi, si Pebles mismo nagsabi Talakira na mismo yan nang galing kay BP ang mga tarpaulin na yan na BBM resign. Sabi daw galing mismo sa kanya yan. Ibig sabihin na pinagplanuhan nyo talaga na parang patalsikin si PBBM kasi walang dahilan para mag-rally kayo dyan. Ano ba pinaglalaban ninyo? May sinaktan ba? May pinatay ba si PBBM? Ano ba pinaglalaban nyo dyan sa EDSA? Tapos sasabihin ni Banat Bay Calvo, sabi niya hindi daw naintindihan ng gobyerno ang ipinaglalaban dyan sa dyan sa EDSA. Madali lang intindihin hindi maintindihan ng gobyerno. Kahit sinong normal na tao, maintindihan yun, Banat Bay. Biruin mo. Pinaparesign nyo si PBBM, ibig sabihin, sino ba ang BP natin? Yun lang yun Tapos sasabihin nyo, hindi maintindihan ng gobyerno. Kayo ang hindi nakakaintindi. Ganun lang yun. Tapos sasabihin nyo, si gobyerno ang hindi nakakaintindi. Inihikayat nyo pa yung taong bayan. Tingnan nyo, dumami ba kayo? Napuno yun ba yung EDSA? Diba? Ito pala mga kababayan, sa darating na December 7 sa mga kabibim natin dyan. Ayan. May peace rally tayo. Prayer rally po. Hindi po yung makikipag-away. Peace rally. Welcome po kayo doon lahat. Pati DDS, pati Pinglawan, Dilawan, sino man. Peace rally po. Ayan. December 7 po. Sabado. Hindi ho kami pupunta doon para makipag-away. Hindi po. Hindi kami pupunta doon para magsalita ng mga paninira. Hindi po. Pupunta kami doon para magkaisa. Peace. Rally tayo mga kababayan. Maraming salamat at magandang araw po. Thank you.